So, hi guys, for today's video, pag-usapan po natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit maraming homeless sa Amerika at sa Canada. So, i-explain ko po sa inyo yung dahilan, alright? Sa mga hindi nakakaalam, explain ko po sa inyo para maintindihan po ninyo, okay? So, bakit nga ba maraming homeless, no? Homeless sa Amerika at sa Canada. Number one talaga guys na dahilan is jobless. Alright? Jobless yung tao kaya naging homeless. Jobless meaning walang trabaho, right? Or nawalan ng trabaho at di makahanap ng trabaho. Oh, di ba sir, sabi mo Jens na maraming trabaho sa Amerika at sa Canada kaya nga pumupunta yung mga Pilipino. Maraming ang trabaho pero may mga rason kung bakit naging jobless yung mga tao. At pag-usapan natin ano ang mga rason. Okay? Kasi yung pagiging homeless po, wala po yung pinipiling estado sa buhay, no? Nagiging homeless yan kung mayaman ka man dati or mahirap ka or anong natapos mo, wala pong pinipili yan. Kasi may mga rason kung bakit naging homeless sila at bakit naging jobless sila. So meaning, bakit sila naging homeless? Dahil wala silang trabaho, wala silang pangbayad ng renta ng kanilang titirhan. Kasi sa sobrang mahal guys, sobrang mahal ng renta ng mga apartments, mga condominiums, mga bahay, kaya nagiging homeless yung tao. Diyan po talaga, pinakamahal talaga sa mga malalaking city sa Amerika at sa Canada, yung problema is yung rent ng apartment. Kasi sobrang mahal guys, sobra talaga, as in talagang sobrang mahal. Yan yung pinaka-importante na pag-isipan nyo kung pupunta kayo ng Amerika or Canada, kasi yung renta lang ng bahay is mahal. At kung ikaw naman ay syempre may kakayanan kang bumili ng bahay, hindi po magtatapos dyan ang babayaran mo. Magbabayad ka ng mortgage, magbabayad ka pa ng tax, kaya walang katapusang bayarin guys. Kaya nangyari, pag wala kang trabaho, ang ending nun guys, magiging homeless ka. So magiging jobless ka at wala ka ng pambayad. So bakit naman, anong yung mga rason kung bakit ka naging jobless, bakit naging jobless yung isang tao? Number one reason guys is undocumented. So undocumented na mga tao hindi pwedeng makahanap ng trabaho, meaning pumunta sila ng Amerika, pumunta sila ng Canada na walang saktong papel, alright? Or meaning illegal yung pagpasok nila sa Amerika o sa Canada. Kaya mahirap silang makakuha ng trabaho kasi wala silang proper documents, meaning wala silang working visa, wala silang pasuna ang kanilang visa, so hindi sila makakuha ng trabaho kasi walang documents silang dala. Or minsan may documents na nga sila pagpasok nila, or meaning pagpasok nila is student sila or pagpasok nila as tourist visa. Then pag hindi naman sila pwedeng makahanap ng trabaho or hindi sila nakahanap ng trabaho na magbibigay ng visa or tinatawag na sa Canada LMIA, or sa Canada sa Amerika naman is H1B. So pagpasok nila hindi sila makahanap ng trabaho, walang sponsor, walang magpipetition sa kanila, then ang end up nun is magiging homeless sila, magiging jobless sila kasi walang trabaho, walang pambayad, then walang patutunguhan nun is homeless. So number one talaga is undocumented. Second one is ang second one po na reason guys bakit nagiging jobless yung tao is yung addiction. Okay? So iba't ibang maraming addiction So addiction like syempre substance. So sobrang yaman, maraming pera, nalulong sa bisyo, then end up nawala ng trabaho, binenta lahat ng gamit, nagiging homeless. Okay? Addiction like casino, alright? Sugal, addict sa sugal, naubos yung pera sa kakasugal. Alright? So yun, naubos yung pera, ginastos lahat, winaldas lahat yung pera niya, then end up magiging jobless, then magiging homeless. Okay? At pwede din yung mga babae, pambabae niya, naubos yung pera niya sa pag-aano ng gagasta ng babae niya. Alright? So magiging jobless siya kasi naubos yung pera niya, winasdas lang niya.
Alright? Or like alcohol. Ayan, is addiction din po yan. At addiction din yung mga pagwawaldas ng pera, pagbibili ng mga kahit ano-ano, yung mga luho. Alright? So naubos yung pera sa luho, bili dito, bili doon, at naubos yung pera, nawala ng trabaho, nautang, nalubog sa utang. Ayan. So sobrang kawawa, naubos, nagiging jobless at nagiging homeless. Yun, number 2 is addiction. Now, number 3 guys is, ito yung marami dito, marami yan, mental health issues. So sa mental health issues naman guys is nagkakaroon ng problema ang isang tao mentally, alright? Maybe dahil iniwanan ng pamilya or may trauma na nangyari, 'di ba? So yun, basta mga mental issues. Kaya ang end up nun, dahil hindi sila well fit na magtrabaho, so hindi makahanap ng trabaho kasi may mental issues. Kaya ang end up nun is magiging jobless or tatanggalin sa trabaho, then after matanggal sa trabaho, hindi makahanap ng bagong trabaho. Kaya ang end up nun, jobless, then magiging homeless na. So yun, napakahirap ang mental issues. Kaya sa tulad nung naging viral na kababayan natin na isang nurse, 'di ba? Na isang nurse siya, tapos iniwanan ng asawa, kaya nagkaroon ng mental problem. Kaya isa yun talaga guys, marami po yun sa Amerika at sa Canada. Kaya sabi ko nga, walang pinipiling estado, 'di ba? At number 4 naman guys, ito hindi naman ito masyadong talagang common, pero isa din to sa factor, reason na magiging jobless yung tao is yung kawalan ng suporta sa paghahanap ng trabaho. Okay? Kaya end up walang mahanap na trabaho. Okay? So yun yung mga rason guys, is yung top 3 talaga na reason kung bakit hindi makahanap ng trabaho ang mga tao. Kaya magiging homeless sila. So jobless, then end up homeless. So jobless muna guys, kasi importante talaga yung trabaho. So trabaho muna bago ka magiging homeless, no? Kasi anong gagawin mo? Anong ipangbayad mo kung wala kang trabaho? Kaya ang end up nun, hahanap na lang, magiging gala-gala na lang sa lansangan, right? Kasi wala ka nang kukunan ng pangbayad, no? So yun yung mangyayari guys. At ang minsan naman sa mga cities, malalaking cities, merong mga tumutulong sa kanila, may mga free foods, may mga housing na tumutulong sa kanila, may mga grupo, mga church na tumutulong, pero not enough po yun sa pamparenta ng bahay or yung mga kailangan nila daily. Kaya ang end up nun, ikot-ikot na lang sa lansangan. Kaya hindi magandang biro or na gagawin mong content, gagawin mong joke, 'di ba? Kasi mahirap po maging isang homeless. So yun lang guys, sana naintindihan po ninyo ang explanation natin kung bakit maraming homeless sa Amerika at sa Canada. So sana naintindihan po ninyo. Ako po pala si Jans. See you again in my next vlog. Bye.